So what's up, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kamusikalinga. Panibagong araw at panibagong video na naman po tayo. Muli po, Ervin Official. At kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe at pa-click na rin po ng notification bell at all para updated po kayo sa mga nilalabas ko pong video. Yan, shout out po sa mga OFW, sa mga silent viewers, sa mga hindi nag-skip ng ads. Yan, maraming salamat po. Napakalaking tulong po yan para sa aming mga small YouTubers. Yan, kung may naliligaw pa po, pa-subscribe po. At shout out po kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab. Yan. At dito na nga po tayo sa ating panibagong topic mga kamusikalingap. Yan, dahil ang ating Kuya Rab ay nag-live kahapon at nakikiusap na itigil na ang pangbabash kay Kuya Bal at itigil na rin po ang mga binibitawang salitang masasama. Yan, dahil napapansin na po namin na it's Kuya Bal. Yan, grabe po ang kalungkutan na nararamdaman ni Kuya Bal kahit sino naman po. Yan, ikaw na nga yung may magandang ginawa, bandang dulo ikaw pa rin yung masama. Yan, pakiusap po sa mga nagsasabing hindi maganda about kay Kuya Bal. Yan, sana po tigilan na po natin at panatilihin na lang po nating maging mabait. Yan, dahil si Kuya Bal po mga kamusikalingap ay may edad na rin po, bawal ma-stress, bawal magdamdam. Yan sa mga mapanghusga. Yan, pakiusap po, tama na yan. At sinabi ni Kuya Bal ay ni Kuya Rab na kung mayroon pa po kayong problema, siya na daw po ang inyong kausapin. Wag na daw po si Kuya Bal kasi si Kuya Bal ay may edad na nga po at madamdamin. Pero sa tingin ko mga kamusikalingap, hindi pa rin ito matatapos dahil mayroong mga taong pilit talaga hinihila si Kuya Bal, sinisira. Yan, may mga nabasa po pa po ako na paparating sa Jessica Soho. Yan, grabe kayo mga kaibigan. Baka di nyo alam yung mga pinagagawa nyo. Baka di nyo alam yung mga ginawa ni Kuya Bal, sakripisyo para makilala kayo sa YouTube at magkaroon kayo ng magandang bahay. Kundi dahil kay Kuya Bal, wala kayo ngayon dito sa mundo ng YouTube. Baka kahit anong vlog nyo, wala pa rin po kayong views. Yan, kaya nagka-views po kayo dahil na napadikit kayo sa Team Kalingap at na-promote po kayo ni Kuya Bal. Hindi po sa nakikialam ako mga kamusikalingap. Nilalabas ko lang din po yung sa loobin ko. Dahil po, isa rin po ako sa natulungan ni Kuya Bal. Yan, malaki po ang naitulong sa akin ni Kuya Bal. Simula nang pinunta niya ako dyan sa Daet. Yan, nakilala po ako sa YouTube. Kumbaga mga kamusikalingap, tumatanaw lang ako ng utang na loob. Yan, ewan ko yung iba bakit nasisikmura yan, ginawa yan kay Kuya Bal, ama ng Team Kalingap. Grabe, hindi ko alam kung bakit nagkaganon. Umabot pa sa tulpo. Yan, pinalabas sa buong Pilipinas na ganito ganyan yung mga paninira. Ulitin ko lang po mga kamusikalingap, yung una pong nag-vlog sa kanya, alam niyo na po, hindi na po ako magbabanggit ng pangalan. Yung una pong nag-vlog sa kanya, wala po talaga yun subscribers noon at walang viewers. Yan, dahil po mas nauna po akong naging vlogger doon. Yan, di na po ako magbabanggit ng pangalan, alam niyo na po yun. Kung sa tingin ko, kung siya lang yung nag-vlog sa'yo, siguro sa tingin ko ganun pa rin po kayo. Baka magkakaroon kayo yung paunti-unti lang. Kundi po dahil kay Kuya Rab, kundi blinag ni Kuya Rab, siguro hindi kayo kilala ng sponsor nyo po ngayon. Wala kayong magandang bahay. Ngayon lang po yan kasi uso ka pa. Pag tumagal po yan ng ilang buwan na nalaos ka na, parang mawawala na sa lahat ng mawawala na sila ng gana sa iyo, yung mga parang sumusulsul sa iyo. Yan, kumbaga parang
nasilaw. Yung ba yung mga kamusikalinga? Ayan, meron po tayong mixing video. Ayan. At pakiusap po ni Kuya Rab na kung may reklamo po kayo, siya po ang kausapin nyo. Huwag na si Kuya Bal. Dahil si Kuya Bal may edad na at madamdamin. Panoorin po natin itong mga kamusikalinga. Tuloy niya yung pagpatulfo. Pero para sa akin, hindi lang siya yung dapat i-bash or sumalo ng mga bashing, mga consequences. Unang-una, sino yung mga nasa likod niyan? Ano? Yung mga mas nakatatanda, mas um, mga nakakaalam. Ano? Sino yung nag-book? Sino yung nagtumulong? Anong ginawa niyo po sa bata? Tingnan niyo na po, anong ginawa niyo sa kanila? Pinahamak niyo po sila. Hindi, grabe, ano? Sana masaya po kayo sa ginawa ninyo do'n sa pamilya nila. Yung mga anti-kalingap diyan na nagpu-push, ano, yung mga anti-kalingap na pinu-push, sige patulfo niyo. Mas malakas ang loob niyo kasi hindi kayo naka-front, ano? Kung gusto niyong magpatulfo, kayo magpatulfo. Malakas ang loob nila kasi hindi sila naka-front, pamilya ng batalero yung naka-front. Pero ngayon, sinong sumalo ng mga bashing? Sila Viancy, 'di ba? So, sana yung mga nasa likod niyan, magsalita din kayo, ano, pagtanggol niyo yung bata. Lalo na yung mga, ano 'yan, yung mga nakatago diyan porke 'di naman sila kilala. Nak Naka-front si Laviancy, 'di ba? Eh, mangingialam kasi kayo, beneficiary ko po 'yan. Talent ko 'yan, ako manager niyan. Tingnan niyo na po yung nangyari. Tingnan niyo na po yung ginawa ninyo sa bata. Pati yung mga kaibigan niya dito na tampo sa kanya. Sabi ko nga kina Grace, "Hayaan mo," sabi ko sa kanya, 'wag lang siya ang sisihin. Di naman niya rin ano, di naman yun, sa tingin ko di lang naman siya nag-decide nun, may mga nasa likod niyan. Di niya magagawa. Kasi knowing Viancy, kilala ko si Viancy, hindi siya yung basta-basta magde-decide ng gano'n kung walang nagpu-push sa kanya. Ano, kaya sabi ko, 'wag lang si Viancy yung sisihin ninyo, hindi yung mga nasa likod niyan. Lalo na kung sino yung naglapit, nagpa-book. Ang alam ko bino-book ata 'yan dun, eh, 'di ba? Pinapa-reschedule. So, yun na ano, para nga sa'kin, yung mga kaibigan niya mas kailangan siya ngayon. Nakakaibigan na lang kung makikinig siya or magpapakumbaba kung tatanggapin yung mga payo ng kaibigan niya ngayon. Mas kailangan siya ng mga kaibigan niya, kaya sabi ko kina Grace, lawakan pa yung pag-unawa kasi hindi lang naman si Biancy nag-decide niyan. Ang mas dapat sisihin diyan yung mga mas nakakaalam, mas mga nakatatanda, 'no, 'no? Yung mga magulang, bakit hinayaan niyong i-front yung anak niyo po diyan, 'di ba? Ako di ako kulang sa paalala po. Talagang, ako sa bago pa lang mag-Korea, nung di siya nakasama sa Korea, nag-chat na ako sa kanya, pinaalalahanan ko pa rin siya. Kasi nakakaramdam na ako nung di siya sumama sa Korea, chinat ko siya na, "Ano ba Biancy talaga yung desisyon mo? Ba't may dalawang grupo, kailangan mo ng pumili." Yun, tas sabi ko, "Ang mga desisyon mo, pag-isipan mong mabuti kasi panghabang buhay na 'yan, 'di na mawawala 'yan." Kaya ayun, ano, so, asan na ngayon yung mga nasa likod po niyan?
Sino ba yung mga nasa likod niya na kilala po ninyo? Sino yung nagpa-schedule sa tulpo, na gigil na gigil sa gulo, lakas ng loob kasi hindi naman sila yung naka-front, ano? Sabi ko nga sa mga antay, kung may problema kayo, kayo magpatulpo. 'Yan, sila Doc, sila ano, Redsin, kung may problema sila, sila magpatulpo, huwag niyong ano yung bata, fina-front niyo yung bata, eh, 'di ba? Sila ano, yung mga kung sino man yung sponsor sa likod niyan, wala naman yung gulo na 'yan kung hindi dahil yun sa nasa paligid diyan, eh. Ngayon tingnan niyo na po yung nangyari. Tingnan niyo po yung sa comment section dun mismo sa vlog. Tingnan niyo po mismo yung sa comment section dun. Sa kagustuhan nung bata na ng katahimikan, lalong nagulo. Sana wag niyo po siyang iwan ano, sana wag niyong iwan yung bata. Kasi sobrang bigat po niyan, sobrang bigat po niyan. Kung sa'kin lang sana, kung nakinig lang sana sa'kin, hindi naman kami kalaban, hindi naman ako kaaway. Ako yung talagang may malasakit sa kanila. Sabi ni ano, utos i-bulldoze ang bahay. Kagaya niyan, mga ganyang, desisyon, utos daw ni Sir Leo D. Naku, um, yung bahay daw i-aano, gigibain. Bihira. Si Leo D ang boss nila Bulldog. Yun na nga po, kung kayo may plano, kayo na lang sana nagpatulpo. Huwag niyo ng ang pinush niyo kasing i-front sila yung Batalero family, eh, 'di ba? Plano-plano kayo, malakas ang loob niyo kasi maintindihan ko pa kung nandun sila Doc Love din, eh, nandun din yung pagmumukha nila, eh, talagang sinamahan nila. Pero nung nandun yung dalawa lang, si tatay saka si Bian silang yung nandun. Bawal bang magsama dun ng iba? Kung talagang, ano kayo, sana sinamahan niyo din dun. Kung talagang concern kayo, sinamahan niyo dun, nagsalita rin kayo, nagreklamo din kayo, ano? Nasa paligid ang malaking impluwensiya niyan. Naniniwala ako diyan kasi kilala ko si Biancy, tahimik na bata lang 'yan. Ngayon lang 'yan naging ganyan. Napakabait niyan, batang 'yan. Sa totoo lang, isa 'yan sa naging paborito ko, eh, nung una, 'di ba? Talagang proud na proud ako diyan. Napanood niyo naman po yung vlog ko sa kanya. Kasi yun talaga siya. Ngayon lang 'yan naging ganyan, gawa ng nasa paligid niya. Tinuruan maging palaban, ano? Mabait po yung batang 'yan. Kahit si Edo nakakausap ko, sabi ko, "Anong nangyari kay Biancy?" Sabi niya, "Ewan ko insan, hindi yung gano'n dati." Yun yung sagot niya, "Hindi gano'n yung dati." Anong ginawa niyo sa bata? Tinuruan niyong maging palaban. Napakabait niyan, eh. Nung nag-Baguio kami, pinakuha ko sila ng mga pambiling pasalubong, ang kinuha lang niyan kakaunti, kasi nahiya siya sa'kin. Ngayon marami ng sponsor, anong ginawa niyo sa kanya? Tinuruan niyong ganyan maging ganyan, 'di ba? Grabe ang ano ko diyan, bilib na bilib ako diyan nung araw, kahit nga si Buddy bilib na bilib diyan, napaka-ano niyan, bait niyan, approachable. Pero nasa paligid ang impluwensiya, 'no? Nakakalungkot lang at naging ganito.
Naalala niyo na yung anak niya sabi ng ina na babalik na sa Maynila time yung aalis sila, Korea, papunta Manila din kaya hindi na sumama. Oo, di ko na po alam yung pinakarason kung bakit hindi sumama ng Korea, pero may nararamdaman na ako nun na talagang ano, um, pawala na talaga siya sa kalingap 'no, kaya nagtanong na rin ako sa kanya nung time na yun. So, about naman diyan kay Kuya Bal at sa sa ano ko ngayon, title ko, tama na. Ito ay about sa laban ni Kuya Bal sa ano, Batalero Farm. Ako na pong bahala kay Kuya Bal na magsabi na, "Tama na, stop na." Ayoko na po ng gulo kasi hindi lang naman si Kuya Bal ang ano dito, nadadamay ako, pati mga kapatid ko. Eh, sila Pawpaw, sila Kakay, ayaw niya ng ganito. Sa totoo lang matagal na silang na-stress din dahil nga po sa mga, um 'yan sa mga laban ni Kuya Bal sa social media, pero kami po 'di po kami suportado dito 'no. Alam ko na nadala si Kuya Bal sa kanya sa bugso ng kanyang damdamin, frustrated siya, galit siya, pero kami na pong pamilya ang bahalang mag-ano sa kanya, magsabi, magpaalala na tama na, ayaw na po namin ng gulo, ayoko na ng ano na 'to, nakapatulfo na sila, nareklamo na si Kuya Bal. Pero kung gusto pa rin nilang ituloy yung reklamo nila, labas na po si Kuya Bal dito, ako po yung kakausap, ako po yung kausapin nila, ako po yung harapin nila, hindi na po si Kuya Bal kasi matanda na rin po si Papa, ayaw ko po ng na-stress siya, kasi baka biglang atakihin na naman ang kanyang high blood ano. So, ano, kung may gusto pa po kayong alamin, ako na lang po ang harapin po ninyo, ako na lang po ang kausapin ninyo, hindi na po si Papa. Kami na pong bahala kay Kuya Bal, papatigilin na po namin siya sa kanyang laban dito. Pero kung para sa'kin po, tapos na po, ayaw na po namin ng gulo. Nakapatulpo na rin, naka-ano na ng problema, nakapagsabi na ng problema, ah, 'di ba? 'Yun, kasi at kung may panibagong gulo na naman na hindi nagmumula sa amin, labas na po si Kuya Bal dito ano. Kung hindi nagmumula sa amin, ako na lang po yung sasagot at hindi na po, labas na po si Papa kasi ako naman po yung may hawak kay Biancy at, ano ko po 'yan, tawag diyan, beneficiary ko po 'yan, ano. Kung ang team ng, RTIA, may mga katanungan, ako na lang po sasagot, 'no, kung meron pa, kung 'di pa tapos, kung may gusto pa silang patunayan, ako na po yung sasagot, ano. Hindi na po si Kuya Bal kasi nakikita ko na stress siya, nadadala siya ng kanyang damdamin siyempre may edad na rin 'di ba? Mga ganyan talagang emotional, mga ganyan, 'di na nila kayang i-handle yung kanilang damdamin. Kahapon nga talagang 'pag napanood niyo, 'di ko alam kung sasama ako sa vlog 'no, mamaya may vlog pa tayo. Kasi 'di ko sasama sa vlog kasi kasal ni Kaka yun, ayaw kong mahaluan ng kung ano yun, kasal kasi nung ni Kaka yun. At yun, sobrang nag-alala kami kasi baka ma-high blood. Kasi alam na namin yung itsura niya 'pag ano, 'pag parang ma-high blood, eh. So, pasensya na po sa mga nasabi ni Kuya Bal sa live kanina or sa ano, sa mga live niya. At yung mga live niya patungkol kina Viancy ay i-hide po ng kanyang editor. Yun rin po yung sabi niya, 'no. Pero yung mga vlog ko, 'di ko alam kung ipapa-hide nila 'no, pero hindi ko basta-basta tatanggalin yun kasi yun po ay pinaghirapan ko, 'no? Nagkaroon sila ng bahay, nagkaroon sila ng kung anong meron sila ngayon dahil sa mga vlog na yun. So, hindi yun puwedeng basta-basta matanggal. Bakit? Yung pambayad sa tricycle. Yung ano lang, kung gaano naka-live ako, 'no? Pinaghirapan namin yun at hindi po saka sa mga vlog ko na yun wala naman pong ano yun, walang toxic dun 'no, napakaganda ng mga vlog na yun.
puro good vibes lang yun. Saka yun ay pinaghirapan ko at ng team namin, ginastusan namin yun, ano po. So, dahil sa mga vlog na yon kung bakit nandito sila ngayon sa kalagayan nila ngayon, so hindi yun puwedeng ipatanggal, ano. Pero yung mga reaction video ni Kuya Bal, yun papatanggal ko po yun, 'no. Dahil sa mga vlog na yun kung bakit sila nakilala ng mga sponsor, dahil sa vlog na yun kung bakit andito sila ngayon sa kalagayan nila, dahil sa mga vlog na yun kung bakit may bahay sila. So, hindi siya puwedeng tanggalin, ano po. Yung mga reaction video ni Kuya Bal actually di naman talaga siya reaction video, ano siya, sinagot lang ni Kuya Bal yung comment ni nanay patungkol sa kanya. So, sinagot niya lang, di naman niya talaga binaboy or direct na inano sila yung Batalero family. Yung mga viewers yung nagko-comment, 'no, yun papahid po namin sa kanyang, admin, kanyang editor. Ano po, para wala na pong gulo. So, ayoko na rin po ng gulo, pero kung gusto pa nila na ipagpatuloy yon sa team nila, ako po yung kakausap, ako yung haharap. Ano, kasi ako may hawak diyan. Hindi na po si Kuya Bal kasi si Kuya Bal ay high blood po 'yan. Ayoko na pong madamay siya dito, ano, ano. Si Kuya Bal nagsagot lang po 'yan. Ano, wag mo pong sisihin lahat kay Kuya Bal ang ano, ang kamalian. Siya po ay nagsagot lang po sa mga paratang sa comment section na nagmumula mismo sa family, 'no, ng aking beneficiary. 'Di naman po 'yan papasok kung walang mga comment patungkol sa kanya, eh. Kasi araw-araw na nga po yung bina-bash ng mga anti-kalingap, araw-araw na yung binabanatan pero 'di naman po niya pinapansin. Masakit lang talaga kung magmumula mismo sa taong tinulungan niya, tinulungan namin, yung mga gano'ng salita. Kaya 'di siya nakapagpigil. Gano'n po kasimple ang paliwanag do'n, ano. Hin Kung sa bashing po, na-bash sila, na-bash din po kami, na-bash din si Edo, lahat po na-bash dito, ano. Kung tutuusin, araw-araw nga po kaming naba-bash ng anti-kalingap. Araw-araw po 'yan, 'no, kaya 'wag po nating gawing reason ang bashing at lahat naman po na-bash. Si Kuya Bal kung ang reklamo nila naba-bash sila o si Kuya Bal mas lalong naba-bash. Sa anti-kalingap pa lang araw-araw na 'yan simula noon pa. Araw-araw siyang kung ano-anong sinasabi, mga below the belt din, ano, gano'n po 'yun. 'Di lang siya nakapagpigil that time dahil nagmula mismo sa pamilya yung komento na 'di niya nagustuhan. Kasi oo nga naman tinulungan niya, 'di ba, pinagawa niya yung kwarto tapos hinahanapan pa siya ng kung ano-anong butas, ano po. So, dun siya hindi nakapagpigil. Kung wala namang komentong gano'n, wala naman pong mangyayaring ganito, ano. Tapos yun, ang naging way nila, nagpatulpo sila. Kung kaya namang pag-usapan, 'di ba, nagpunta nga si Kuya Bal dun sa bahay nila para kausapin, kaso hindi naman po humarap. Kasi nga gusto nila sa tulpo. So, ayun, para sa akin hindi lang pamilya ni Viancy yung dapat ano dito, sisihin kasi sa comment section talaga grabe yung bashing sa kanila. Yung mga nasa likod niyan, asan kayo? Humarap kayo, ano? Yun ang hamon ko sa inyo, humarap kayo. Yung mga nasa likod diyan, yung mga big sponsor, yung mga sponsor niyan, yung mga nag-sponsor sa ah, pagpatulpo yung sigurado may ano niyan, yung naghatid. Sino yan? Humarap din kayo. Pumunta din kayo sa tulpo, magreklamo din kayo dun. 'Wag yung puro si Batalero family yung pina-front ninyo, ano?
O si Doc Love nasaan nung araw ng Tulfo nasaan? 'Di ba dapat nga magpaliwanag din siya dun, eh. Reklamo niya ako kung gusto nila, kaso wala naman silang marereklamo sa'kin, ano, wala silang marereklamo sa'kin kasi lahat naman 'yan tinulungan ko lang 'yan. Isa pa 'yan si Kapeso na traydor, 'no? Kaya yung mga comment diyan ni Kapeso huwag niyo naman pansinin kasi traydor po 'yan. Tinuring ko 'yang kaibigan pero tinraydor po niyan ako. Yun pa lang ano na, wala na, bagsak na, 'no? 'Yan si Kapeso yung pinakamaingay diyan sa anti-Kalingap. Huwag niyo po yung pakinggan dahil isa yang traydor. Natatawa na lang ako sa mga nakikinig diyan, eh. Yung mga nakikinig diyan baka kagaya rin niya siguro, 'di ba? Papayag ba kayo na may kaibigan kayong ganyan, tinuring niyong kaibigan tapos bandang huli babaliktarin kayo? Dun palang wala na. Guys, wake up, ano, 'di ba? Buti nga pinapansin pa natin ngayon, eh. Ayan, dito sa live ko na 'to, hindi sila wala akong ano kina Viancy, wala akong ano sa kanila, ano, kundi yung mga nasa paligid, yung mga nasa likod niyan. Kayo po magpaliwanag din po kayo. Yun lang naman sa akin. Wag lang sila Viancy ang i-front ninyo. Ngayon nasa times na down yung family nila Vian. Mag-step up kayo 'no? Nasaan kayo?